Katatapos lang ng isinagawang press conference ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga kaganapan sa ASEAN Summit. Nasa linya ng telepono si Jessie Atienza ng PTV Cebu para sa detalye. Jessie? Yes, Dayan, live ako ngayon dito sa International Media Center, dito sa Lapu-Lapu City, kung saan katatapos lang ng ginawang press conference ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap mismo ng mga international at local na mga media. Unang tinalakay ng Pangulo, Dayan, yung naging magandang summit na nilahukan ng Pangulo, pinangunahan ng Pangulo. Ito yung BIMP IAGA kung saan kausap niya ang mga leader mula sa bansang Brunei Darussalam, Indonesia at Malaysia. Ito yung mga bansa, ito yung mga sub-region na sakop ng East Asia. Ayon sa Pangulo, naging mabunga yung kanilang pag-uusap dahil ayon ng mga leader na nasa East Asia na palakasin pa ang kanilang relasyon. Isa nga sa mga bagay na kanilang nais na matutukan ay ang pagpapalago ng halal na mga produkto na pwedeng ma-export dito sa mga bansang Brunei, Indonesia at Malaysia. Napag-usapan din sa press conference, Dayan, yung pinag-uusapan ngayon ng mga leader, itong fuel reservoir. Pinag-aaralan pa sa ngayon ng mga ASEAN leaders kung papaano magiging mekanismo nitong tinatawag na fuel reservoir bilang tugon sa patuloy na krisis na kinakaharap ng ASEAN nations patungkol ito sa fuel crisis. Isa sa ilan sa mga tinitignan nila sa ngayon para maipatupad itong pinag-aaralan nilang fuel reservoir ay kung paano, saan ipipwesto ng mga bansa at paano yung magiging proseso ng sharing ng fuel dahil ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay iba-iba yung kailangan ng mga ASEAN na bansa. Yung iba sa kanila, mas kailangan nila yung gasoline. Yung iba naman sa kanila, mas kailangan nila ang diesel. So ilan lang lamang ito sa mga detalye na kailangan pang mapag-usapan pa ng mga leader. Kaya naman, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagkasunduan nila na ipapadala ang mga foreign ministers ng bawat bansa upang mapag-usapan pa further with regards to fuel reservoir. Kabilang din sa kanilang napag-usapan na yan, itong food security kung saan isa sa mga pinag-aaralan din ng mga leaders sa ASEAN ay ang pagpapatatag ng kanilang open trade at pagtitiyak na merong stable na supply yung mga karatig bansa. Isa rin sa pinag-aaralan nila ngayon, Dayan, Dayan, isa rin sa napag-usapan nila itong panawagan nila. Itong iisang panawagan nila para sa patuloy na tensyon dyan sa Middle East, kapayapaan. Nananawagan sila ng kapayapaan, napag-usapan ng mga leader na kung posible sana na pag-usapan muna, itigil muna ang kaguluhan para sabay-sabay na umusad ang lahat ng mga bansa na patuloy na apektado nitong Middle East crisis. Sa ngayon, Dayan, ay papunta na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Mactan Expo. Ilang kilometro lamang ang layo nito mula dito sa International Media Center para naman pangunahan ang gala dinner kasama ang mga ASEAN leaders. Isa ito sa mga aktibidad na pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Na sana ay naglalayong seryuhan ang patuloy na magandang relasyon ng mga ASEAN leaders upang sabay-sabay na uusad tungo sa pag-unlad. Diyan. Maraming salamat sa update, Jessie Atienza.